Palang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share ng ating pong daily devotion. Nandito na po tayo ngayon sa Genesis 44. Ang akin pong share ay dito po sa chapter 44 verse 1 to 8 po. Ang pamagat po ang nawawalang kupa. At sinasabi nga po dito, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako. At bago mo isara, ilagay mo sa laping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang kupang pilak. Ginawa naman ng katunang katiwala ang inuutos sa kanya. Kinabukasan, maagang umalis ang magkakapatid sakay ng kanilang mga asno. Excuse po. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod. Ay inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Habulin mo ang mga taong yon, sabihin mo sa kanila. Bakit naman ginantihan ninyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? Bakit ninyo ninakaw ang kupang pilak ng aking Panginoon? Yun ang iniinuman ng aking Panginoon at ginagamit din itong panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito. Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Samagot naman sila, ano pong ibig niyong sabihin? Bakit kayon kasalita ng ganyan? Ni sa isip namin na hindi namin magagawa yan. Nakita naman ninyo, nakating na kami ng Kanaan. Ngayon may binalik pa namin sa inyo ang salping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Amen. Dito po sa binasa ko pong talatang ito, makikita po natin dito na inutusan po ni Jose ang kanyang katiwala. Una po, ang ginawa po ni Jose ay sinabi po sa kanyang katiwala, punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako. At bago mo isara, ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. Pinabalik po ni Jose yung ibinayad po ng mga magkakapatid. At doon sa sako ng bunso, pinakabunso, ilagay mo ang aking kupang pilak. Ito po yung plano po ni Jose na hindi naman po masama. May intensyon po siyang maganda, kaya po sinabi po yung kanyang alipin, yung pong kanyang katiwala na ganun po ang gawin. Na sinabi nga po ni Jose dito, ilagay mo ang aking kupang pilak. Ginawa naman ng katiwala ang inutos sa kanya. At doon nga po kinabukasan, maaga nga pong umalis po yung magkakapatid para bumalik po ng Kanaan. Para po umuwi po ng kanilang tahanan. At hindi po kalayuan ay sinabi po ni Jose sa kanyang alipin na habulin mo ang mga taong iyon. Yun po sinabi ni Jose at sabihin mo sa kanila bakit naman ginantihan ninyo ng masama ang kabutihang pinakita namin sa inyo. Yun nga po ang inutos ni Jose para sabihin po dun sa kanyang mga kapatid na ganon at ginawa nga naman po ng katulong. Ginawa naman po ng kanyang katiwala at gano'n nga po, inabutan sila ng katiwala at gano'n nga po ang sinabi nila. At sumagot naman po yung mga kapatid ni Jose, anong ibig niyo pong sabihin? Bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Doon po sa tanong na yon, at sinagot naman po, dito na natin po nakita na yung kababaan din po ng puso ng kalooban ng kanyang mga kapatid. At yung pong plano na ginawa po ni Jose, hindi naman po yung para gantihan yung mga kapatid. Hindi naman po yung ginawa po ni Jose yon, unang-una po para itest po ni Jose yung kanyang mga kapatid kung nagbago na po yung mga kapatid niya. Kasi siguro hindi pa rin po nawawala kay Jose na naalala pa rin niya nung time na ibinintas sa kanya ng mga kapatid, ng kanyang mga kapatid sa Paraon. Kaya yun po ang naisipan niya na way na para itis po yung kalooban ng kanyang mga kapatid. At dito po natin makikita na sa pamamagitan nga po ng ginawa po ni Jose, yung mga bagay na yon, ay sinabi nga po nung kanyang mga kapatid na sa alipin na nakarating nga po sila ng Kanaan noon, ay ibinalik pa nga po nila yung salaping pera na nakita nila sa kanilang mga sako. At ito po natin makikita na si Jose po ay
nangyari po yun na bininta nga po siya sa taga-Egypto. Yun po yung way of escape na para ginawa po ng Panginoon ni kay Joseph na para may alis po yung sa kanyang mga kapatid. Para yung time na dumating po itong time na ito na para po siya ang mag-ahon po sa kahirapan ng kanyang mga kapatid na bagaman po kayo na nangyari kay Joseph na pinagplanuhan siya nung una ng kanyang mga kapatid. At sabi nga po dito sa Proverbs 19:21, you can make many plans but the Lord purpose will prevail. Yung kalooban din po ng Panginoon po talaga yung masusunod, hindi po yung plano na ginawa po ng kanyang mga kapatid. At dito nga po natin makikita sa kabutihan po ng Panginoon sa buhay po ni Jose na katugunan niya po na sa panahon po ng taghirap na siya po yung mag-aahon sa kanyang mga kapatid. So, sa nangyari pong ito, ay talaga po yung Panginoon po ay may mga purpose sa bawat isa sa atin at dito po natin yung makikita. At sabi nga rin po dito sa Romans 8:28, all things are work together for good for those who love God according to His purpose. Yung po yung purpose po pala ng Panginoon kay Joseph na para maiahon po yung kanyang mga kapatid sa panahon po ng taggutom. So, salamat po. At yung pong iba po na mangyayari na kabanata, ito po natin malalaman po natin sa mga susunod po natin mga babasahin. So, purihin po ang Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 44 verses 9 to 12. Ito po ang nakasaad. Ginoo, kung makita po niyo sa sinuman sa amin ang kupang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Mabuti tugon ng katiwala. Kung kanino makita ang kupa siya ang gagawing alipin, makalaya na ang iba. Ibanaba nilang kanilang mga sakop pinagbubuksan. Isa-isa itong inalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. At natagpuan ang kupa sa sako ni Benjamin. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa banal niyang kasulatan. God bless. Magandang gabi po sa atin lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayon ay sa Genesis chapter 44 verse 13 hanggang 15 po. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan. Ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako at bumalik sa lungsod. Nasa bahay si Jose na magbalik si Judah at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila yumuko sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, ano itong ginagawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 44 verses 16 to 18. Ito po ay kay Mira. Medyo pagod sa bubuhat ng anak namin. So ito po ang nakasaad. Wala na pong kaming masasabi, sagot ni Judah. Wala po kaming makikatuwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kupa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon. Sinabi ni Jose, hindi ko gagawin yun. Kung kanino nakita ang kupa siya ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makauwi na sa inyong ama. Lumapit si Judah kay Jose at ang sabi, nakiusap po ako, Ginoo. Kung inyong mamarapatin, huwag sana inyong ikagalit. Ang turing ko sa inyo para kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless.
Magandang umaga po. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 44 verse 22 to 24. At aming sinabi sa aking Panginoon, hindi maiiwan ng bata ang kanyang ama, sapagkat kung iiwan niya ang kanyang ama ay mamamatay ang ama niya. At iyong sinabi sa iyong mga lingkod, hindi na ninyo makikita ang aking mukha, malibang inyong ipagsamang bumaba ang inyong kapatid na bunso. At nangyari ng panhiki namin ang iyong lingkod, na aking ama ay aming isinaysay sa kanya ang mga salita ng aking Panginoon. Amen. Magandang pagpapalang gabi po RCCI family at nasa Genesis chapter 44 na po tayo at ang aking pambabasahin ay sa Genesis 44 verses 29 to 44. Ito po yung patungkol sa kopang nawawala, no? Isipin natin itong chapter 44 ay ito yung final test ni Jose sa kanyang mga kapatid na sinusubukan kung ang mga kapatid niya ay tunay na nagbago na, no? Dito sa verses 29, ang sabi rito, kung kukunin niyo pa ang isang ito na naiwan sa akin at kung may mangyari sa kanya, baka mamatay ako dahil sa sobrang paghihirap ng aking kalooban. Itong salitang ito ay binitawan ng kanilang ama na si Jacob. At ang nagsasalaysay nito dito dahil natagpuan yung kopang nawawala nga na kopang pilak doon kay Benjamin, at ito po ay plano ni itong pagsubok na ginawa sa kanilang final test ni Jose ay planado lahat. Talagang inilagay ito doon sa bunso nilang kapatid na si Benjamin yung kopa, no? Maari gustong paiwan ni Jose ang kanyang kapatid dahil sobra niyang na-miss ito. So dahil nga maliit pa lamang ito nung nagkahiwalay sila, no? Sa pagkakataong hindi maganda sila ay nagkahiwalay. At maari ginagawa niya din talaga dahil nung una dito sa chapter 43 nakakuha na siya ng mga impormasyon tungkol doon sa kanilang ama ay buhay pa, no? Malakas pa dahil nabanggit yun ni Judah at yung patungkol sa kanila yung kapatid nila, no? Na hindi nga sila pagbibilhan ng hindi sila maaaring makabalik doon kung hindi nila masasama si Benjamin, at iyon ang nangyari na naisama nga nila si Benjamin, no? Ito yung pagsubok na sinusubukan talaga sila ni Jose na kung sila nga magkakapatid ay nagbago na dahil 'di ba na tinupad naman nila yung kanilang pangako na kasama si Benjamin. Bagamat ito'y masakit sa ama nila na doon yung pag-alala, pero na doon sa bandang huli, nagtiwala ang kanilang ama. Kumbaga nagpabigay pa nga ng alay, ng kaunting maibibigay na regalo kay Jose na hindi nila ma-identity kung sino tong gobernador na to, no? Hindi makilala ng mga kapatid nila na ito nga si Jose na kanilang pinagbalakan noon na patayin. Subalit itong si Judah ay nag-suggest na wag na lamang natin siyang patayin, ibenta na lang natin siya, no? At ano bang mapapala natin kung papatayin natin siya, at isa rin naman natin siyang dugo at laman, kapatid natin pa rin siya, no? Kaya itong si Judah rito laging parang meron siyang maimpluwensya siyang tao, no? Pinakikinggan ang bawat salita niya, katulad nga dito, no? Makukuha niya muli rito yung tiwala ni Jose na nagsasabi na siya ng totoo dahil sinabi nga rito, kwento niya, kaya nabanggit kung kukunin niyo pa ang isang ito na naiwan sa akin, ito'y patungkol sa kanilang ama. Dahil nung natagpuan yung kopa doon kay Benjamin, ay pinakita nila, nakapasa sila sa test ng una, no? Na nakita ni Jose na nagbagong kanilang mga kapatid dahil nagsabi sila ng totoo na may kapatid pa sila, no? Nakuha niya impormasyon na buhay pa yung ama nila. Tapos sa pangalawa naman, sinabi ni Judah na
yun yung na pinakita ni Judah yung kanyang pinakita ng magkakapatid, no, wala na silang selos, no, nung pinakain sila ng salo-salo, di po ba, na 5 beses ang dami ng pagkain ni Benjamin sa kanila, pero nakita doon nila ni Jose, naramdaman niya, no, na may nagbago na tong mga kapatid nila, na wala na yung dating selos sa kanya, no, nakita nila yung pagmamahal nila doon at concern, lalo na at nung natagpuan yung kopa dito kay Benjamin, ipinakita nila yung kalungkutan sa pamamagitan ng kanilang sira ng kanilang mga damit, no, na katunayan at itong si Judah ay kinuha niya yung atensyon, kumbaga siya yung nagsalita na siya na lamang ang papalit dun sa pwesto ni Benjamin, na siya na lamang ang alipinin, no? Kung iisipin natin, talagang ang buhay natin ay punong-puno ng pagsubok. At ituloy ko po rito sa 30, kaya ang buhay po ng aming amay nakasalalay sa buhay ng kanyang anak. Kung uwi kami na hindi namin siya kasama, tiyak na mamamatay sa kalungkutan ng aming ama na matanda na. Itinataya ko ang aking buhay sa kanyang anak. Ito si Judah, no? Makikita mo yung pagbabago, pagbabalik loob, no, sa Panginoon, pagsasabi niya na yung repentance niya, no, na umamin siya, nagbago siya, pinakita niya pagbabago niya sa pamagitan ng kanyang concern sa kapatid niya, no, na siya at tinaya niya yung kanyang sarili, na siya na lamang ang pagbuntungan ng mga sisi kung ang kapatid nila makakabalik sila, na wala na yung kanilang kapatid, na hindi yung pinakinggan ng kanilang ama kay Ruben. Si Ruben, na ito ay panganay nilang kapatid, pero hindi pinakinggan niya ng ama, no. Ito talaga si Judah, ma-impluwensya talaga. Siya yung una, kung matatandaan natin, yun yan, nagbalak kay Jose na ibenta na lang, at sinunod siya ng mga kapatid. At sabi pa nung babalik sila, na inutusan sila ng ama, si Ruben ang nagsabi na kung kami hindi makakabalik, patayin niyo na lang mga aking 2 anak, no. Pero hindi pinakinggan si Ruben, dahil nga alam ni Jose na ito rin ay gumawa ng kasalanan. Paminsan kasi yung nagagawa natin kasalanan, paminsan nakikita din, di ba, na parang like father like son siya, no, na maari siya ay nanlinlang. Ito alam niya, nanlinlang to sa kanya, hindi niya napagkatiwalaan itong si Ruben, no. Pagpapatuloy pa, di niya napagkatiwalaan itong si Ruben, dahil nga, di ba, isang concubine niya na sinipingan nito ni Ruben, at kaya siguro alanganin siya doon, kaya sinabi ni Ruben na ako na lang, kung kami ay hindi makakabalik, nakakasama namin ang iyong bunsong naming kapatid na si Benjamin, patayin mo ang aking 2 anak, di po ba? Pero hindi pinakinggan ng kanilang ama. Pero bakit itong si Judah, napaka-impluwensya niya, no? Yung salita niya, sinabi niya na ay tinataya ko yung sarili ko, na kung kami makakabalik, na hindi namin kasama ang iyong si Benjamin, ay ako ang buntunan mo ng sisi, no. At iyon, nagtiwala naman itong si Jacob sa kanya, no, kaya pinasama na nga si at doon din, no, yung si Simeon, na maalala natin si Simeon at saka si Levi, na yung 2 magkapatid nila, no, na nanlinlang din doon sa Shechem, di ba, na kinuha nila yung atensyon ng mga yung tiwala ng mga tao doon tungkol doon sa covenant na magpapatuloy, na para dahil doon nga, na dahil naalalaban natin ng ginhasa nga yung kapatid nilang si Dina, maaari, di ba, kumbaga yun, gumawa din sila ng hindi maganda, di ba, sa kanilang ama. Kaya, di ba, pero naisip ni Jacob, no, na sige, pasama niya na lang din to si Benjamin upang maibalik din sa kanya, na magkasama sila ni Simeon, no. Naisip niya din yung kanyang anak na si Simeon, na pinaiwan ito ni Jose, di ba, na hindi sila maaaring makabalik doon kung hindi kasama itong si Benjamin. Ang ganda ng buhay talaga. Ang ganda ng
Yes, ang ganda po ng kanyang buhay. Sabi nga dito, kaya sabi niya sa 33, kaya mahal na gobernador, ako na lamang po ang magpapaiwan dito bilang alipin ninyo. Ito si Judah ang nagsalita, no? Payagan niya na lang po siya makauwi kasama ang mga kapatid niya. Hindi po ako pwedeng umuwi nang hindi kasama ang anak niya. Hindi ko po kayang tiisin na makita masamang mangyari sa aming ama. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Pansinin natin tong salita na hindi ko po kayang tiisin ang masamang mangyayari sa aming ama. Di po ba nandun yung pagmamahal niya, yung repentance niya, no? Yung pagsisisi niya na na yung buong puso niyang pagsisisi, no? Hindi doon sa kanilang mga nagawang kasalanan, no? Kaya bumawi sila dito sa bunso nilang kapatid, no? Bumawi yon. Kaya alam niyo, sa buhay po talaga natin, matutunan natin dito sa buhay ni Jose, no? Na ang buhay talaga natin, no, punong-puno po ng pagsubok. Araw-araw tayo sinusubukan, na andun yung pagsubok sa ating pagkatao, no? Araw-araw kasi yung karakteristik natin bilang tao, nagbabago tayo. Minsan masaya tayo, magagalitin tayo, mabait tayo, mapagbigay tayo. Andun din yung test of obedience, kung tayo ba'y naging masunurin na dahil tayo nandito na naglilingkod tayo, na sinasabi nakakapag-church tayo, tayo ba'y naging mabuti sa ating mga sa ating kapaligiran, naging mabuti ba tayo? Naging masunurin ba tayo sa mga tao na nagpapautos katulad nito, itong devotion na to, no? Na inutos sa atin ng ating pastor, ng ating pastora, sinusunod ba natin ito? Paminsan sumasablay din tayo, pabasa na lang natin sa iba, ating mga verse na imbis na babasahin natin na araw-araw. Itong buhay ng pagsubok ni Jose doon sa pagtest sa kanyang mga kapatid ay parang i-apply natin sa buhay natin to. Araw-araw ang buhay natin ay puno ng pagsubok. May mga test tayo dyan, nandyan din yung test of faith. Tayo ba ay tunay na lumalakad, sabi nga sa Panginoon, nandun ba yung ating faith na? Tayo ba ay lumago ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? At dito din yung test ng loyalty. Tayo kaya ay mapagkakatiwalaan na, no? Dito, tayo kaya ay makakapasa sa mga test na ito? Ang daming test ng buhay natin bilang Kristiyano, ang daming test ng buhay natin. Yung test of concern, bilang sa di lamang sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, na paano ang hirap, no, ay ipasa yung mga pero sa mga kapatid ni Jose, napatunayan na nakapasa ang mga kapatid niya sa test ni Jose na po, kaya tunay lamang po na walang taong masama na hindi kayang magbago sa katauhan po ng mga kapatid ni Jose. Kaya nga, no, pero dito din po natin, pwede din po tayo na, kumbaga, kung tayo natitest din natin ang ating sarili, pwede din po natin to din naman, matest natin yung mga tao, na maging, maging disenyo din natin sila, na paminsan, niloloko na ba tayo ng mga taong ito? Tayo ba ay, kung parang baga ginto, di po ba may mga nagbi-business na mabubusilak magsalita, no? Maraming tao na magaling magkwento, wento pero wala namang kwenta. Kaya matuto pa tayo na ito po yung pagbabalik loob, no, natin ay importante na tayo. Ang Genesis ay original of sin, nakita natin kasi nagmula yung mga kasalanan at paano tayo nawalay bilang sa kasalanan at paano din tayo magbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya ang buhay natin ay maraming pagsubok, pero itong lahat ay talagang kumbaga sinusubukan, no, maraming taong inano sa atin ang ating Panginoon na ginagamit sa kasakitan man to o sa kabutihan. Dahil lang sabi nga dito sa Romans 8:28, di ba po ba na binanggit doon sa Romans 8:28, sabing gano'n na
Sabi rito, no? Sorry po sa Tagalog, gusto kong basahin. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Maraming salamat po and God bless you all. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat para po sa ating devotion. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 44 verses 25 to 28. Sabi po dito, "And when our father said, 'Go again, buy us a little food,' we said, 'We cannot go down. If our youngest brother goes with us, then we will go down. For we cannot see the man's face unless our youngest brother is with us.' Then your servant my father said to us, 'You know that my wife bore me 2 sons. One left me, and I said, surely he has been torn to pieces, and I have never seen him since.'" Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Genesis chapter 44 verse 1 to 8. "And commanded the steward of his house, saying, fill the men's sacks with food as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth, and put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his corn money, and he did according to the word that Joseph had spoken. As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses, and when they were gone out of the city, and not yet far off, Joseph said unto his steward, follow after the men, and when thou dost overtake them, say unto them, wherefore have ye rewarded evil for God? Amen." Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking message sa Genesis 44, verse 9 to 15. "Ginoo, kung makita po ninyo sino man sa amin ang kopang sinasabi ninyo ay dapat mamatay, at alipinin ninyo kaming lahat. Mabuti, tugon ng katiwala. Kung kanino makita ang kopa, siya ang gagawing alipin. Makakalaya na ang iba. Ibinaba nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isa itong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. At natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan. Ikinarga muli sa asno ang kanilang mga sako at bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Judah at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Yun po, salamat po sa salita po ng ating Lord. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Na mabasahin ko po Genesis chapter 44 verse 16 to 20. What can we say to my Lord? Judah replied, what can we say? How can we prove our incoherence? God has uncovered your servant's guilt. We are now my Lord's slaves, we obelisk, and the one who was found to have the cup. But Joseph said, far be it from me to do such a thing. Only the man who was found to have the cup will become my slave. The rest of you, go back to your father in peace. Then Judah went up to him and said, please, my lord, let your servant speak a word to my lord. Do not be angry with your servants, though you are equal to Pharaoh himself. My lord asked his servant, do you have a father or a brother? And we answered, we have a father, and there is a young son born to him
his old age. His brother is dead, and he is the only one of his mother's sons left, and his father loves him. Amen. For Edwin, Genesis chapter 44, verse 21 to 24. Then you said to your servants, bring him down to me so I can see him for myself. And we said to my Lord, the boy cannot reap his father. If he reaps him, his father will die. But you told your servants, unless your younger brother comes down with you, you will not see my face again. When we went back to your servants, my father, we told him what my Lord and had said it in. Amen. Genesis chapter 44, verse 25 to 27. Then our father said, go back and buy 2 little more food. But we said, we cannot go down. Only if our younger brother is with us will we go. We cannot see the man's face unless our younger brother is with us. Your servants, my father, said to us, you know that my wife brought me 2 sons. Amen. Babasahin ko po Genesis chapter 44, verse 22-30. One of them went away from me, and I said, he has salary been turned to face, and I have not seen him since. If you take this one from me too, and harm comes to him, you will bring my gray head down to the grave in misery. So now, if the boy is not with us when I go back to your servant my father and in my father, whose life is closely bound up with the boy's life. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 44 verses 31 to 34 na sinasabi, tiyak na mamamatay sa kalungkutan ng aming ama na matanda na. 32, itinaya ko ang aking buhay para sa kanyang anak. Sinabi ko po sa aking ama na kung hindi ko may babalik sa kanya ang kanyang anak, ako ang dapat sisihin habang buhay. 33, kaya mahal na gobernador, ako na lang po ang magpapaiwan dito bilang alipin ninyo sa halip na ang kanyang anak, at payagan nyo na lang po siyang makauwi kasama ng mga kapatid niya. 34, hindi po ako pwedeng umuwi nang hindi kasamang anak niya. Hindi ko po kayang tiisin na makitang masamang mangyayari sa aming ama. Amen. So purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone.